tumayo ba naman si Kiko Pangilinan doon, sinabi, injunction! Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Ayun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Sobra namang kengko yun. Tama. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante sa principles of law. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung dating hindi mo nun. na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Correct. Not all lawyers are created equal. Ito, ang banat ni Atty. Topacio matapos nitong mapanood ang pagkakalat sa Senado ni practicing lawyer Kiko Pangilinan sa Senado kahapon. Anya, tila kulang pa talaga sa kaalaman ang naturang senador. Mantakin mo ba naman, Anya? Ginawa nitong ejectment court ang Supreme Court. Sinabi pa ni Topacio ay nakalagay na nga immediately executory. Ibig sabihin, tapos na ang usapan, wala na dapat pang pagtalunan. Dagdag pa ni Topacio, maiintindihan pa raw niya kung ang nagsabi nito ay si Senator Risa, Bam Aquino at Tito Soto na mga hindi naman abogado at kulang pa sa kaalaman. Pero kung sa kapwa abogado ito manggagaling katulad na lang ni Kiko Pangilinan, anya ng batikang attorney, ay sobrang kengkoy nito. Anyway, kahapon ay makasaysayan, ha? Yes, opo. Oo, sapagkat ang Senado ay nag-convene, sinunod nila. Actually, I'm beginning to see Senator Escudero in an entirely new light, very diplomatic, very politic, very judicious ang kanyang pagtrato doon sa potensyal na krisis kung saan may mga ilan sa kanyang mga kasamahan na gustong suwayin yung order ng Korte Suprema Opo. na immediately executory. Ayan. At syempre, nung nakita nila na walang suporta, di ba nung una, gusto Oo. nila, ba hindi? Bakit tayo susunod? Oo. We are the sole. We are the sole authority Yes. to conduct impeachment proceedings. Ba't panghihimasukan ng Ayan. Korte Suprema? Di ba ganun ang kanilang Ang dali na. tono? Di ba? Oo, Dati, tono. Siguro, sinabi pa ni Soto noon, ito hindi talaga ako makaget over dun sa sinabi ni Tito Soto. Alam nyo, maraming mga bagay na hindi ako makaget over sa mga sinasabi ng ibang senador. Yes. Yung pwede daw nilang hindi sundin ang Korte Suprema sa ang planeta, pwede yon. O, kasi sabi nila, panghihimasok daw yon. Hindi po, hindi yon panghihimasok. Yan ay ginagampanan lamang ng Korte Suprema ang kanilang katungkulan. Okay. Ayan. Again, para sa mga hindi nakakaintindi, at iyot-iyon na rin. Hindi, iyot-iyon. Iyot-iyon. Oo, Yan. iyon Sige na. at iyon, di ba? Pagka in-abbreviate mo, Oo, iyot-iyon. pag mabilis kasi, parang iba iyot-iyon dating eh. ang sinasabi na argumento ng overreach, Okay. et Tama. cetera. Di ba? Ganito yan. Oo, tama po. May separation of powers. Okay. May independence ang bawat departamento. 3 departamento yan. Again, Political Science 101 na naman ito. Yeah. Kanya-kanyang departamento yan. May executive, nagpapatupad ng batas. Umpisa natin sa legislature. Kaya nga legislature ang una Yes. sa ating konstitusyon. Article 6 ang legislature. Ang legislature ay gagawa ng batas. Okay, walang pwedeng pumigil sa lehislatura kung anong gagawin niyang batas. Okay. Ang executive ay ipapatupad ang batas. Walang makapagpipigil sa executive na magpatupad ng batas. Ang judiciary ay sasabihin kung anong ibig sabihin noong batas. Ayun. So, okay. So, yan ang separation of powers. In line with the separation of powers is the concept of checks and balances. Ayun. Okay, di ba sinasabi nila, separate but co-equal. Ayun. Hindi pwedeng manaig ang executive sa legislature, hindi pwedeng manaig ang Supreme Court, ang judiciary sa kahit sino. Separate but equal. Anong ibig sabihin ng separate but equal? Within their own sphere. Doon sa kanilang
lugar, teritoryo, kung baka sa kuwan, kanya-kanyang teritoryo yan. Yes, Parang, di ba? Parang, iyon tundo, kanyang Cavite, di ba may pelikulang gano'n, di ba? Opo. Iyon tundo, kanyang Cavite. Iyo ang tondo, akin ang Cavite. Oo, Ayun. hindi, kanya ang Cavite. Kanya, Cavite. Hindi, kasi, Sige. anyway, parang Okay. third person ang nagsasalita eh. Opo. Iyo ang tundo, kanya ang Cavite. Ayun. Si FPJ yun eh. At okay. saka yung tatay ni Bong, si Ramon Ramon Revilla. Revilla Sr. Oo, si Yes. Senior, Opo. okay. Yun yung pelikula nila. Anyway, ngunit may konsepto ng checks and balances. Ano yun? Yung para hindi nga manaig, para maging equal ang lahat, okay, ay may checks and balances. Ano yung checks and balances? Kapag nagmalabis ang lehislatura sa paggawa ng batas, pagpalpak, pwedeng, number 1, i-veto ng presidente. Ayun, yun yung part. Number 2, kung yung batas ay unconstitutional, yun ay ipapatupad pa rin siyempre ng presidente. Wala naman siyang kapangyarihan para mag-declare na unconstitutional ang batas. Sinong magsasabi na unconstitutional ang isang gawain ng legislature? Ang Korte Suprema. Ayan, okay. Okay. Anong check sa executive? Di ba? Number 1, impeachment. Yun, yung ginawa kay Sara. Okay. Number 2, budget. Ang naggagawa ng budget ay legislature. It has the power of the purse. Pag sinabi ng presidente, kailangan ko ng 1 bilyon para sa proyektong ito, pwedeng sabihin ng legislature, oops, 800 million lang. Ayun. Okay. Kaya, yung National Expenditure Program, yung NEP, sinasubmit ng presidente sa legislature, panukala lang ngayon. Ang legislature na magsasabing, ito pwede, ito hindi pwede, ito liitan, ito lakihan. Opo. Okay. Yun ang check. Ano naman ang check sa judiciary ng legislature? Impeachment din. Number 1. Number 2, budget din. Although may fiscal independence ang judiciary, tinitingnan din kung tama. Ayun. Oo. Anong check ng executive sa judiciary? COA, kung tama yung ginagawang expenditure. Para huwag lang lumabis. Ayun. Ano ang power ng legislature sa check and balance? Isa lamang. Hindi siya humahawak ng budget. So, hindi niya pwedeng bawasan yung budget ng Ng kabila, ng Pangulo. Opo. Hindi niya pwede habang ginagawa ang batas Opo. ng legislature. Halimbawa, nagdidebate. Ako may panukalang batas na lahat ng pangit ay doble ang tax. Hindi mo pa pwedeng questionin yun habang yun ay nasa loob ng legislature. Opo. Hindi, sinasabi ko na extreme example para obvious. Yeah. Sige. Unconstitutional yun eh. Obviously. Yes. O lahat ng pangit. O anong batayan nyo ng pangit? O lahat ng kamukha ni Laila de Lima ay mas malaki ang tax. Okay. Okay. Habang nagdidebate yon, habang yun ay first reading, second reading, third reading, hindi nyo pwedeng pigilan yon. Okay. Hindi kayo pwedeng pumunta sa Korte Suprema, uy, may nilulutong batas doon sa legislature na ganito, unconstitutional. Hindi pa batas. Hindi nyo siya pwedeng pigilin kahit anong sabihin nila roon. Dinala sa presidente para pirmahan. Pigilin nyo. Huwag nyo padala sa presidente. Hindi pa rin pwede. Pinirmahan ng presidente, naging batas. Pwede nyo nang questionin ngayon kasi tapos na yung trabaho ng legislature. Batas na, applicable na sa lahat. Kahit sinong mamamayan pwedeng sabihin, unconstitutional yung batas na yan. Ipabaliwala mo. Ayan. Okay, ganun din. Yan po ang power ng judicial review. Judicial power includes the duty. Naging katungkulan para hindi pwedeng sabihin ng Supreme Court, hands off kami. Ayun. Hindi pwede, duty. Hindi lang, hindi lang optional. Duty. Duty talaga. It is the duty of the court to
determine whether there is grave abuse of discretion on the part of any department or instrumentality of the government. Kayo po ang nagpalawak niyan. Yung mga dilawan. Sila rin Kasi pala. nga, based on historical experience, nagagalit sila pag yung Supreme Court ayaw kumilos. Ayun. Kaya pinilawakan nila. Ngayong kumilos kasi may abuso. Ba't nagagalit kayo? At sila rin ang original nun. Oo! Ay, yung pala Iyan ang naman power ng Supreme Court. Oh. Hindi nang himasok. Yung sinasabi ng iba na hindi nag-aral ng batas. Again, hindi ko nilalait ang hindi nag-aral ng batas. Kaya lang may mga bagay na hindi nyo maintindihan talaga. Oh. Oo. Sasabihin, hindi. Separation of powers, oo, pero may judicial review. Ayun. Ang judicial review ay applicable sa any legislative or executive act. In exercising the power of judicial review, hindi po lumalabag sa konstitusyon ang Korte Suprema. Tinutupad niya yung katungkulan niya na ibinigay ng konstitusyon para siya ang maging final arbiter whether or not ang ginawa ng executive o ng legislature ay may grave abuse. Anong resulta pag may grave abuse? It means there is lack of jurisdiction. Aha. Ang dali namang intindihin. Bakit nagagalit kayo sa Supreme Court? Magalit kayo dun sa mga gumawa ng Supreme Court. Ayun. Na ganun ang kalawak, ang poder ngayon. Ayan. At tama naman as recent events will show, kung walang ganyang power ng Supreme Court, di nag-abuso ng legislature. Kita niyo yung mga shortcut. Ginawa mong ejectment court yung Supreme Court. Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. Oo nga. Nagtaka ako Excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Ang hindi excusable, eto, nahilo ako, siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo ba naman si Kiko Panghilinan doon, sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ang Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction? Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Ayun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Oo nga po. Ano pang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Oh, ibig sabihin, okay yon kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Panghilinan, abogado, Ayun. ano Hindi siya sinasabi ko? updated. Not all lawyers are created equal. Hindi niya, pero sobra namang kengko yun. Tama. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante sa principles of law. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Baka yun ang advisor ni Senator Soto. Yun nga, sasabihin. Unahan mo lang ako eh. Sorry. Sorry. Yun lang yung pumasok sa Palagay ko letter. yung legal luminary na nagsabi sa kanya, Oo. pwede mong i-disregard Oo nga. yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Eh, magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung dating hindi mo nun. na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Dapat si Injunction? Sharon- Really? Sharon na lang. Really? Really? Alam mo, nakikinig ako, nasa Century Hotel ako. Naka-earpods ako para Na-shock ka. para hindi ako makaabala. Opo. Nung sinabi ni Kiko sa ano? Ha? Really? Nagulat yung mga tao. Sabi, sorry po ha. Hindi ko talaga mapigil. Anyway, Kayo lang naman, attorney na talaga nakaintindi nag-iskandalo niyan. ako. Talaga hindi ako. Ha? Tawa lang ako Injunction? Anyway,